More or less 95 million na pong mga botante ang posibleng lalahok sa barangay at SK election ngayong November 2, 2026. Good morning mga kapobre. Welcome back muli sa ating Munding Channel, Cap June Official. Araw ng Martes at pitsa 19 na ng Mayo mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course panibagong vlog mga kapobre. For today's vlog, barangay at SK election update. So mga kapobre, formal na ngang nagtatapos ang voters registration na isinagawa ng COMELEC. Kahapon po ang huling araw mga kapobre. At ang ating COMELEC chairman na si COMELEC chairman George Erwin Garcia ay may panayam po dyan patungkol sa voters registration. Panoorin natin to mga kapobre at bigyan natin ng reaction pagkatapos. Here we go. Para sa mga nais na makaboto sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. At para pag-usapan yan, nasa linya ng ating komunikasyon ngayong umaga si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang umaga po, Chairman Garcia, at maraming salamat po for taking this interview. Magandang umaga, Sir Bernard. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, Chairman, kamusta na po ang status ng ating sinasagawang voter registration? Marami na po ba ang nagparehistro? Sir Bernard, nagsimula ang registration natin October 20 at sabi mo nga matatapos ngayong araw na ito. Hindi po natin ito i-extend, kaya po doon sa mga gusto pang humabol, hindi pa nakakapagparehistro samantalahin hanggang alas 5 ng hapon. So far po, mga 1,350,000 ang nakapagparehistro sa regular na barangay natin, na mga botante, at mga 1.3 million naman ang nagparehistrong bago na mga botante sa sangguniang kabataan, meaning yung 15 to 17 years old. Sa kasalukuyan po, mga more or less ang kabuuan, 70 million sa regular na botante at 25 million sa sangguniang kabataan ng ating mga botante. Kaya po meron tayong more or less 95 million na boboto para sa darating na November 2 barangay and SK election. Ang dami na palang nakapagparehistro. Chairman, ano po ba ang nakikita niyong implikasyon sa dami ng nakapagparehistro ngayon? Alam niyo po, napakagandang indikasyon niyang dumadaming bilang ng ating mga botante sapagkat nangangahulugan lamang dahan-dahan na ipapaunawa natin sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng pagboto, ang kahalagahan ng barangay and SK election. Sa maaaring ito ay maliit na halalan para sa kanila, subalit ito po ay kaparaan upang makita natin yung ating mga barangay officials sa kasalukuyan. Nararapat pa ba natin silang mapanatili o dapat na silang mapalitan? Ay yan po ang kagandahan ng isang halalan, na ito ay isang periodic na ginagawa natin, regular na ginagawa natin, at mapalad tayo kumpara sa ibang bansa na hindi naman nagkakaroon ng halalan, sapagkat at least yan ay isang simbolo, pinakamataas na simbolo ng demokrasya ng isang bansa, na may boses ang bawat isa, anuman ang katayuan sa buhay. Pagkatapos po nitong voter registration, ano na po ang susunod na paghahanda ng COMELEC para sa nalalapit na BSKE? Sir Bernard, kami ay nakapag-imprenta na ng mga balota, at kung sakasakali kung ilan man yung napadagdag na mga botante base sa ating last day ng registration, yan na lang po ang idadagdag namin ng mga balota na i-imprenta. More or less 95% na po handa ang inyong COMELEC sa pagsasagawa ng halalan para sa November 2. Ang susunod po natin, siyempre, yung pagtitrain ng ating mga guro na maaaring lagi sanay na mag-hold ng eleksyon nung gamit ang makina. Ito po kasi naalala natin ng barangay at SK ay mano-mano, wala po itong gagamiting makina, kung kaya dapat ay ating muling maituro, matrain ang ating mga guro na maglilingkod bilang electoral board members. Ganoon din naman yung ating PNP, AFP, Philippine Coast Guard at iba pang miyembro ng law enforcement agencies natin ay kinakailangan lagi natin pinupulong upang ma-assess natin ang sitwasyon sa buong
bansa. So far, wala po tayong mga untoward incident o election-related incidents or violence na nangyayari patungo sa barangay and SK elections. So yan po ang interview kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. At sa kabuuang pagparehistro ng COMELEC ay umaabot na po ng 70 million na mga regular voters at 25 million sa sangguniang kabataan na nagpaparehistro, mga kapobre. So matotal umabot na po daw ng 95 million itong magiging butante sa barangay at SK eleksyon. At ito daw po ay record breaking, sabi ng COMELEC. Kaya puspusan na ang paghanda ng COMELEC at sinasabi na po ng COMELEC na 95% na po silang handa para sa barangay at SK eleksyon ngayong November 2, 2026. At mayroon lang tayong nakita na napakagandang sinabi ni COMELEC Chairman nung tinanong siya kung ano ang indikasyon sa paglubo ng mga botante. So simple lang po ang sagot ni COMELEC Chairman. Ang paglubo po ng mga botante na nagpaparehistro ay indikasyon po ng mataas na interes ng ating mga kababayan na lumahok sa barangay at SK eleksyon. Dahil sa isang halalan daw ay maipakita ng ating mga kababayan ang kanilang kalayaan pumili ng kanilang mga leader sa barangay. At ito daw po ang paraan para palitan na yung mga barangay official na hindi na nagtatrabaho. Ika nga, palitan na ang dapat palitan, mga kapobre. At mayroon din naman tayong nakita, mga kapobre, na parang tumaas po ang kilay natin. Kasi sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ang halalan daw sa barangay at SK ay ginagawa regular or periodic daw itong ginagawa. Pero sa totoo lang po, Mr. Chairman, hindi na po ito regular na ginagawa. Dahil ilang beses na po itong na-postpone. So hindi na po nasunod ang ating saligang batas na every 3 years ay mayroong halalan sa barangay at SK eleksyon. Dahil po sa walang pakundangang pagpapaliban sa barangay at SK eleksyon. So yun ang ating reaksyon sa sinabi ni COMELEC Chairman na ito po ay ginagawa regular. Hindi na po ito regular, Mr. Chairman. Ito po ay sa gusto lang ng mga mambabatas na magkaroon ng halalan o hindi. Kaya nakakalungkot po na ang karapatan ng mga Pilipinong pumili ng kanilang mga leader sa barangay ay unti-unti na pong sinalaula dahil dito sa palaging pagpopostpone ng barangay at SK eleksyon, mga kapobre. So yan po ang ating quick update this morning. This is your Cap John Official. Please subscribe, like and share. Bye bye and God bless us all.